sabi nating distraction, ano naman po yung bagong distraction? Bukas ay na dumating sa aking kaalaman na magsasagawa ng hearing yung komite ng Kongreso. At ang kanilang didinggin, di umano, ay ipinatatawag yung mga vloggers. Maraming vloggers ito, mahigit 30 ito eh. 39 or 40 or 41 vloggers yata ang ipinatatawag. At alam mo ninyo, bukas po ang ating prosecutor's office. Bukas po yung ating mga korte. Kung sa tingin ni naman na siya ay naagrabyado dahil sa isang vlog o public discourse ng sino mang vlogger, yung vlogger o hindi lang vlogger ito ito po ay membro ng tinatawag nating new media. Yung ating mga kasama sa social media na may vlog po sila, may kanya-kanyang platform or channel. Alam mo ninyo, kung sa tingin ninyo kayo nasaktan o naagrabyado na mga miyembro ng new media, bukas po ang mga remedyo sa ilalim ng Revised Penal Code at ng ating special law. Sampahan ninyo ng libel, sampahan ninyo ng cyber libel, sampahan ninyo ng damages or danyos. Subalit, malinaw po sa napakaraming desisyon ng Korte Suprema. Ang mga public officials ay hindi po nararapat na balat sibuyas. Kung kayo po'y pinupuna, karapatan lang po punain ng sambayan ng Pilipino ang inyong mga actuations, ang inyong behavior, ang inyong conduct, and the way you carry yourself in public. Sapagkat kayo po'y pasahod mula sa buwis ng sambayan ng Pilipino. Hindi po kayo dapat balat sibuyas. And ako ho ay nakasuporta at nakikisa sa mga vloggers na may hearing po yata o may gagawing pagdinig bukas. Tatandaan lang po ninyo, you have to just invoke Article 3, Section 4 of the Constitution. Ang linaw po dyan eh. Yung provision na yan starts in the negative. No law, walang batas ang maaring ipasa na siyang kikitil, maglilimita o pipigil sa ating kakalayaang magsalita, magpahayag o magbalita. Malinaw po yan, Article 3, Section 4, i-invoke nyo po yan. And alam ko may mga abogado kayo, banggitin din po ninyo na siguro mag-file ng isang motion sa Korte Suprema na aksyonan yung inyong hinihingi dyan sa inyong petisyon sapagkat meron na namang apparently gagawing pagdinig bukas at kayo ay pinagpapaliwanag bakit kayo ay hindi dapat i-cite in contempt. Even yan, i-cite din po ninyo, alam ko, ang abogado ninyo, matinik yan. Si kilala kong personal, si Attorney Silvestre Bebot Bello, magaling yan. Sabihin ninyo sa kanya na ipaalala rin na yung Article 3, Section 12 ng ating saligang batas. Malinaw po dyan eh. No torture, force. Di ba linaw yun? Walang torture, walang force. No torture, force, violence, intimidation, or threat shall be imposed upon the person of anybody that shall vitiate his or her will. Malinaw po ang Article 3, Section 12 dyan. Si one politician, Attorney Vic, sabi ni kong ito daw po ay invitation pero bakit po kailangan mag-show cause or kung hindi naka-attend or hindi nila nagustuhan ng rason na absent yung inimbita nila. Kaya nga po, ipaliwanag lang ninyo. Pwede namang sulat yan that there is a pending petition before the Supreme Court at hindi pwedeng pangunahan yan dahil nag-file na nga ho kayo ng kaso sa Supreme Court. Humihiling na kayo ng remedyo sa Korte Suprema. Dapat yan ay respetuhin din ng judiciary na ng legislative department. At paalala niyo rin ho sa kanila yung Article 3, Section 12 that there shall be no force or threat or violence, intimidation or threat na pwede pong no torture, force, violence, intimidation or threat. Bawal po iyan. Yung violence, malinaw po yan. Yung violence, so hindi lang physical violence. Nandiyan po yung psychological violence, emotional violence. Hindi ba? Nandiyan yan eh. Yung inyong financial violence, economic violence. Imaginein mo, kung ikay sinight ng in contempt, ikay idinitin ng halimbawa lang, 2 linggo hanggang 1 buwan. Hindi o ba economic or financial abuse or violence yan? Paano kakikita
Paano ka kakain? Paano ka magbabayad ng iyong mga utilities? So, malinaw sa ating saligang batas, i-invoke niyo po iyan. That there shall be no torture, force, violence. Marami po yung violence, hindi lang physical. Emotional, intellectual, psychological violence, nandyan po lahat yan. Intimidation, hindi ba intimidation yun? Iwinawagayway yung banta na kayo ay will be cited in contempt. Hindi ba threat iyon? Hindi ba yun ay banta na ikukulong ka kapag ka hindi nagustuhan ng iyong sagot o paliwanag? But sa ating mga vloggers, para naman hindi sabihin ng ating ng legislative department na hindi nyo ginagalang ang kanilang proseso, my suggestion, although you have a very, very competent lawyer and abogado de Campanilla, si Attorney Bebot Bello, ipaliwanag lang ninyo na meron kayong pending petition now before the Supreme Court, kaya hindi kayo pwede mag-attend hanggat hindi nare-resolve yan. Sapagkat yan ay nabibinbin pa hanggang sa ngayon. At maaari din kayo mag-file ng reiterative motion na mag-issue ng temporary restraining order siguro hanggat hindi dinidinig at hindi nagkakaroon ng oral argument diyan sa sinampan ninyong kaso. Sapagkat alam mo ninyo, madilaw rin sa napakaraming desisyon ng Korte Suprema. Samantalang karapatan ng Legislative Department na magkaroon ng pagdinig, dapat ito'y investigation in aid of legislation. But the problem lies now, malinaw sa ating saligang batas, Article 3, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, or of the press. Malinaw yun. It starts in the negative, no law. Walang batas. So anong didinggin mo? That will be in aid of legislation. Yung sinasabing baka may pang-aabuso, bukas ang libro ng Revised Penal Code sa libel. Bukas ang libro ng ating special law pagdating sa cyber libel. Andyan din yung ating civil code para pag damages. So kung merong nasasaktan o sa tingin nila ay agrabyado sila, bukas ang ating prosecutor's office, sa mga piskalya, bukas ang ating korte. At paalala, sa lahat ng mga nasa gobyerno, whether ikay elected or appointed, malinaw din sa ating mga jurisprudence o yung mga actual decided cases ng Korte Suprema na hindi kayo dapat balat sibuyas dahil bilang mga lingkod bayan, ang inyong sinasahod ay nagmumula sa buwis ng ordinaryong Pilipino. Ang tingin ko po dito, yung sinasabi nga nating distraction. Dahil gustong masikil ang karapatan ng Pilipino sa isang malayang pagpapahayag, nariyan yung pressure na patawag yung mga vloggers sapagkat kung mapapansin ninyo, hindi naman pinag-uusapan na ito sa traditional media. Yung mga miyembro na lamang ng social media o yung new media ang nagtatalakay at nagdidiskurso nito. Kaya wag po tayong pumayag na sila'y patahimikin. Ito po ay, for me, it's an assault on press freedom. This is an assault on free speech. Again, what is my basis? You just have to read over and over and over again Article 3, Section 4 of the Constitution na nagsisimula sa negative. No law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, or of the press. Ang linaw. Ang linaw. Malinaw na pinag-uutos at pinagbabawal ng ating saligang batas yan. Ngayon, ang problema sa mga miyembro ng Kongreso, meron na rin yung desisyon ng ating Korte Suprema, ang dami na na hindi kayo pwedeng mag-aktong prosecutor, police, investigador, tapos kayo rin ang huhusga bilang hukom. Bawal po yun. Ang investigasyon po, wala po kayong kapangyarihan na sabihin kung merong naganap na krimen at ano yung mga naganap na krimen. Pangalawa, kung sino-sino yung dapat idemanda at panagutin sa sinasabing krimen o naganap na krimen. Pangatlo, lalong wala silang kapangyarihan i-identify yung papel ng bawat isa sa inaakusahan. At higit sa lahat, wala silang karapatang sabihin kung sinong guilty o hindi guilty dahil hindi sila korte. Marking, dapat po iyan ang paniningil ng buwis diyan sa Bureau of Customs
ang paniningil ng tax should be based on the transaction value, hindi po benchmarking. Yung benchmarking, ginagamit lang po yun bilang tool ng pag-risk assessment o risk analysis. Ginagamit lang po yan bilang sa pag-aaral nila, pag-a-analyze sila, panunukat. Pero para po sa buwis, dapat to ang inyong binabayaran at ang dapat pong sinisingil ng Bureau of Customs ay base sa transaction value, hindi sa benchmarking. Bawal po iyan. But of course, it's all up to you kung gusto ninyong kasuhan yung mga tiwali dyan sa Bureau of Customs. Ito nga ho yung pinag-uusapan natin eh. Hindi ba no isang araw nagbida-bida ang customs, may nahuli daw na nagagarang kotse. Ang dami nun eh. Alam mo ninyo nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga nahuling smuggled na kotse, pinadaanan niya ng pison. Sinira, winasak. Bakit ito hindi ninyo magawang padaanan ng pison? Sapagkat pakitang tao lang yan, wag ho kayo magpapabudol. Another basis sa sinasabi nating deception. Linoloko po tayo, binubudol tayo, nahuli daw. O nahuli, illegal. Pasagasaan mo sa pison. Ipakita mo that you mean business. Pasagasaan mo. Total smuggle dyan, wala namang kinita gobyerno dyan eh. Ang next sa pambubudol nila, sasabihin nila, hindi. They will give chance, due process, baka sakaling magbayad ng buwis, kailangan ng buwis ng gobyerno. Kalokohan po yun, pambubudol po yun. Bakit kanyo? Paano nakalapag dito sa lupa yung mga smuggled luxury vehicles? Saan dumaan yan? Hindi ba sa port din? Saan dumaan yan? Hindi ba sa port din na merong kawani ng Bureau of Customs? Ito po'y moro-moro. Kung talagang seryoso sila, ipakita nila, sagasaan nila ng pison itong mga smuggled sports car and luxury vehicles. Ito ang dapat nilang gawin. Tularan nila, sundin nila. Yung ehemplo na ipinakita ni Pangulong Duterte nung merong mga nahuling luxury imported and smuggled vehicle during his time as president. Hamunin natin yung Bureau of Customs. Pasagasaan mo sa piso, wag mong panghinayangan yan. Wag mo kaming budulin, wag mong panghinayangan yan. Walang nawala sa gobyerno, hindi nga nagbayad ng buwis eh. The fact na nakapasok sila, merong kapusta diyan sa Bureau of Customs yan. Bakit? Wala hong ibang dadaanan ang mga sasakyang ganyang kamamahal kung hindi sa mga pier. Kung hindi diyan sa mga pier na may kawani ng Bureau of Customs. Kung yan ay nakalusot, korupsyon na naman po yan. Ito yung mga usapin ngayong midterm election. Huwag po tayo magpabudol, labanan natin. This is how we made our work flow. Kami na po tayo natatalakay, nandiyan po tinalakay natin yung part ng distraction, yung pagpapatawag sa mga vloggers, yung distortion, yung incompetence po ng administrasyon ni Bongbong Marcos, pinagtatakpan nila na kung ano-anong distortion at deception. Ang usapin po yung incompetence, kagaya ng ginawa nilang pagpapatigil sa biyaheng Bicol. Kinalas yung mga relays nang hindi inililipat yung tren at yung mga bagon, yung mga rolling stocks mula Tutuban papuntang Calamba. Kaya po wala ng biyahe ang PNR ngayon. At wag ho kayong maniniwala na malapit ng biyahe yung Tutuban papuntang Calamba. Matagal pa po iyon sapagkat wasak na po yung relays. Wasak na yung relays, it will take years. Tapos na ang pagsisilbi ng administrasyon ni Bongbong Marcos, wala pa pong maibabalik na release. Yan po ang katotohanan. Kaya wag tayo magpabudol. And of course, yung mahalagang-mahalaga, yung ating 2025 budget. Wag nating bitawan, kailangan ko po ang tulong ninyo. Mag-ingay po kayo, let's provide a very good and positive public pressure to all decision makers na aksyonan na itong ating ginagawang paglaban sa illegal, immoral, invalid, unconstitutional at criminal 2025 budget. These are the issues that we should be talking about at patungkol dito sa midterm election. Hindi po yung distraction, hindi po yung illegal na impeachment din kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po yun legal sapagkat nabanggit ko na rin po sa inyo, 215 congressmen ang pumirma sa loob ng 7 oras. Imposible po iyon. Imposible po iyon.
Kaya yes, you can interview me after this live. Maraming salamat kay Sas. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. At kay Coffee, pilit nilang pinagtatakpan. Pinagtatakpan ng inflation, pinagtatakpan yung ating napakahinang GDP nung nakaraang taon, 2024. 5.6%. Bakit? Natatakot po yung mga mamumuhunan dahil talagang higit na talamak ang korupsyon Kagaya nga po nung aking sinasabi, hindi na po under the table, hindi na above the table, including the table na po ang korupsyon ngayon. Pati yung table, ninanakaw na, inuuwi na, ganun na po kagarapal. Kaya bagsak yung ating GDP last year, 5.6%. At ito nga, itong 2025 budget. Alam mo ninyo, ang nabuong classroom lamang last year, 2024, ay 847 classrooms. 847 Alam po ninyo ilan ang kulang? 165,000 classrooms. 165,000 classrooms. Ang naitayo lamang, ang naigawa lamang last year, 847. Ano po ang ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos for this year? Binawasan pa ho ng 31 billion pesos. 31 billion pesos ang ibinawas sa budget ng education sector. Ganyan po kalala, hindi po nila interes ang ating mga kabataan. Hindi po nila interes na mabigyan ng magandang kinabukasan at edukasyon ng ating mga kabataan. Inuuwi po ng mga tiwaling mambabatas ang pera. 165,000 classrooms ang short. May shortage po tayo ng 165,000 classrooms. Ang tinayo nila last year, ang nabuo lamang ang napagawa ay 847. Ano pa po ang ginawa ngayong saklap na sa 2025 budget? Bukod sa mas malaki, ang funding na ibinigay sa public works na bawal po ay unconstitutional. Malinaw po yan sa Article 14 Section 5 ng ating saligang batas. Dapat pagdating sa budget allocation, priority ang education sector. Hindi po nila priority. 847 classrooms lang ang ipinatayo last year. Ang kulang po ay 165. Ngayong taon, binawasan pa po ng 31 billion pesos ang ating education sector. So ginagawang patuloy na mangmang ang sambayan ng Pilipino. Kawawa po ang mga kabataan. Kaya tayo namumuno dito sa tinatawag nating war on corruption. Labanan natin. Expose natin ang mga corruption bilang tunay at maisog na senador ninyo ngayong 2025.